Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, energy of collective around this time. You are secure, stable, comfortable, grounded, a good provider. And dinidestroy ka spiritual yun. Spiritual, like mga spiritual na atake. Number 7 at the tower. More clarification with the tower here. Para mawalan ka ng spiritual abilities or psychic abilities. Pinidestroy nila yung spiritual abilities mo. May na-separate sa'yo. Ano ka na-separate sa'yo? Let's see. The world. Itong person na in a public eye or else ay kung hindi man in a public eye, victorious siya, matagumpay. Hindi pa nagkakaroon ng meet-up sa inyo, hindi pa kayo nagkita ng tao na yan. Pwede naka-chat mo, na-meet mo sa internet o saan ba? Sa Viber, iba sa Viber, no? Facebook, mga ganyan. O kung saan mo na-meet na na app. You're in separation with that person and there's mayroong ending sa inyong dalawa. Parang dinidestroy yung spiritual connection nyo pala itong dinidestroy. So yun nag-end. O para mag-separate kayo, para hindi kayo ma-unite, pero sa kabila ng ganun, may mga nandidestroy ninyong connection, spiritual connection nyo, hindi nyo na i-ghosting yung isa't isa o hindi mo nga siya gino-ghosting or it's time for the both of you na magkaroon ng communication na hindi nyo na i-ghosting ang isa't isa. Baka nakilala mo yan online na hindi nyo mapigilan yung damdamin nyo sa isa't isa or hindi na kayo straight pagdating sa isa't isa, hindi na kayo cold, attracted na kayo sa isa't isa at gusto nyo na makasama yung isa't isa and ganyan, no? Na you're both strong and powerful na. So and it's ways na yung paglalaban nyo ng isa't isa na maging goal-driven na kayo to be together kasi masakit para sa inyo na sino ba itong nasasaktan? Ikaw itong nasasaktan na you're in separation right now, hindi mo mapigilan ang damdamin mo pagdating sa person na yan, ganon, dahil cold na siya sa'yo, unemotional. That's why hindi ka nagpapadala sa temptation ng mga devil, hindi ka na nagpapakontrol, kumbaga ayaw mo na magpakontrol sa mga kumukontrol, gumagawa ng mga demonic or sa devil, pwede din ganun, or sa mga alagad ng devil. And you're very brave to take action, to make a move, to choose to go after for what you want, for your goal. Kahit na ninenervyos ka o kinakabahan ka kasi merong umano sa spiritually, meron nga sa inyo gumagawa ng spiritual Oh,
Six of Cups. Para itong mangyari sa inyo, magsama na kayo sa isang bahay bilang mag-partner, para kasama mo na siya, makampanti ka na, kaya pa rin isipan mo with that person, kapiling mo na siya. Tingnan natin. Mamuhay kayo ng payapa, puno ng pagmamahalan, may affection at care sa isa't isa. Baka dati pride yung pinairal mo kasi nadala ka sa mga manipulation at yung deceit ba, mga ginawang ritual sa inyo para hindi kayo magkatuluyan, para ma-separate kayo, para magkaroon ng misunderstanding sa inyo, mag-aaway kayo. Ayan, kamuhian niyo pa yung isa't isa. Mag-aaway kayong dalawa. Maging kaaway ng isa't isa. Mga ganun siguro ginawang ritual sa inyo na you will never be together. So, yun ang impluensya ngayon sa utak mo. Sa utak ninyo. At ito ang gusto mong mangyari na. Alam mo yung nakatira na kayo sa isang bahay and tuloy-tuloy yung effort mo sa person mo, effort nyo sa isa't isa. Alam mo yung pagkamahal mo yung isang tao, gusto mong manatili sa buhay mo, hindi ka magbibilang ng effort mo. You love to put an effort, or yung ibigay yung pagmamahal and affection and care like that sa person na yan, or kahit yung ibigay yung mga kung ano yung magpapasaya sa kanya, di ba? Ganon yun. Pag mahal mo isang tao, lang, kung hindi ka mahal nga naman ng isang tao, hindi ka talaga niya bibigyan ng attention, priority, or hindi niya ibibigay sa yung madamot siya. Hindi ka niya i-priority, hindi ka importante sa kanya. So pag mga ganon, kung may mga naka-experience na ganon, just accept it. Ganon na lang, accept na lang. Merong darating na tao na magmamahal sa'yo, sa inyo. Darating yun. Huwag nyo na lang ipilit yung kunwari, meron na kayong gusto, tapos ayaw naman sa inyo, yung sa pilitan lang, mga ganun, huwag nyo na ipilit kasi kaya hindi mahirapan, kaya din masaktan, di ba? Ang darating at darating yung, alam mo, makontento sa inyo at masaya siya na minamahal at pinapalagan kayo. Yung ganun, yun ang maganda mo yung partner, yung mga ganun. Nagka-clouded sa isipan mo to. Ito yung nagka-clouded sa isipan mo yung ngayon, ibig sabihin yan ang nasa isip mo ngayon, to be with that person na masaya kayo, prosperous ang buhay ninyo, you're together, may mga anak kayo, yan ang iniisip mo, kumbaga parang nag-imagine ka, nag-illusion ka, yan ang nagka-clouded nga sa judgment mo, sa isipan mo na hayaan ang buhay mo, komportable, peaceful, masagana ang buhay ninyo. And kumpleto, prosperous ang buhay ninyo, ganon. Merong ano dito, yung gumagawa ng deceit sa inyo na parang mga nagiinuman, nagsiselebrate. Pagka nagtagumpay sila, hindi sila nagsiselebrate kasi
stuck itong mga to, clouded and judgment, at hindi nila kayo mapatingga. Sila ang na-stuck o natingga. Sila ang naging unsure. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Parang ganun. May fear sa loob nila. May fear. Ng problema sila. Malungkot kasi naka-recover ka na. Pati sa person mo. Sa losses, yung na-separate kayo, nawala sa person mo sa'yo, nawala ka kay person mo, naka-recover na kayo like, sa emotional turmoil, sa mga regrets. And it's time for the both of you na magsama sa isang bahay. Kasi may bahay dito, parang swerte nyo, o maaring swerte nyo talaga na magsama kayo sa isang bahay, sa bahay na yan. O this is luck Wheel of Fortune. So, yan ang swerte mo. Yung magsama kayo sa bahay na yan. Kasi sa bahay nakatuon niya. Diba? At, nabubuo kayo ng pamilya, doon kayo titira sa bahay na yan, no? At ang magiging anak ninyo. At swerte nyo talaga yan. Kumbaga, sabihin na natin destiny o swerte ninyo yan to be together na you will live in this house together. Na masaya ang inyong pamilya, yung buuin ninyong pamilya, yung kayo magkakaanak. At what's with the Eight of Cups here? Yung may mga nagpapadelay, tatalikod na yan, lalayo na yan, na courageous silang tatalikod, lalayo saan? Sa mga ginagawa nilang deceit, ganyan. Mga ginagawa nila na, alam niyo, sila, excited pa naman na umpisa nyo. Ginagawa nila like witchcraft, deceit. And tatalikod na sila sa ganyang gawain nila. Bakit kaya? No? Bakit sila tatalikod? Siguro makarealize yan sila. Kasi hindi nila kayo masumpa. Or else dahil sa ganyang ginagawa nila, hindi nila na-attract yung mga opportunities. Hindi nila na-attract yung mga pera. More clarification with this Ace of Pentacles in reverse. Kasi kinakabahan sila. Kasi nakaramdam sila ng na-intimidate, natakot, na kinakabahan. Nagiging defensive ba? Parang gano'n. At hindi na sila excited, hindi na sila yung strong yung will nila na gumawa ng mga ganyan, witchcraft, deceit, demonic. Bakit? Dahil sila ay stagnant na, naka-chain. Pwedeng yung mga basta mga sa kadiliman itong mga ganito, kaya ganyan ang gusto nila maminsala at mangontrol ng iba. Pwedeng mga tao na alagad ng dilim mo, pwedeng mga evil forces hindi natin nakikita ng mga tao. Actually, makikita sila gamit yung third eye, gamit din yung perception. Makikita yan sila. Kasi, based on my experience, madami na yung alam yung pagtulog ka, perception daw ang tawag dun
Yun ang ata. Pag tulog ka, na kunwari ay may mga entities, no? O evil spirit sa paligid mo, na may, makikita mo yan, kahit nakapikit yung mata mo, pag tulog ka or na trance state, makikita mo yan sila. Kung meron dyan sa paligid mong ganyan, yan. At ang tawag ata doon ay perception. Tapos meron pang mga abilities na makikita mo yan sila. Yung iba ata nakikita talaga nila ng mata nila eh. Ako, yung mata ko, hindi ko nakikita ng mata ko eh. Meron ba? Wala eh. Dati, unggoy, parang unggoy, baka aswang. Nagtatago sa parang yun eh, parang puno ng kalamansi na malaki. Habang nagbubumba ako ng tubig, yung bomba sa amin doon. Artisya na na bomba, artisyan. Sa likod ng ng artisya na yun, merong doon eh. Merong doon sa amin, merong pang puno ng kalamansi na malaki. Doon kami nakatira dati. Tapos nung paglingon ko, doon sa may puno ng kalamansi kasi may kumakaluskos, nakita ko parang unggoy. Na malaki yung parang tao kalaki na baka siyang unggoy, parang gorilla ba? Baka elemento yun, di ko alam ano yun eh. Ano ba yung elemento? Yun lang nakita ko, elemento daw yun. Yun lang nakita ko. Yun lang. May aswang na wala akong nakita. Basta yun lang. Yung mata ko talaga, yun lang talaga nakita. Pero yung iba nakikita doon na duwende, no? Yung mga, meron pa iba nakikita nila kasi napapakita sa kanila yon. Sadya napapakita sa kanila yon. Yung sa tiyuhin ko na napakita sa kanya yung mantiw kung tawagin, yung napakatangkad na maputi daw, na parang Amerikano na mas 8-footer daw. Basta ganun, may elemento yun. Yun ang napakita sa kanya. Yung iba, duwende, di ba? Ako nakikita ako ng duwende ng itim. Yung tulog ako, pikit yung mata ko. Nakikita ako kasi yan pagka may mga ganun sa paligid ko. Pag tulog ako. Pero pag gising, wala. Pagbukulat yung mata. Pwede yun yung gamit yung ewan ko kung ano. Kasi bisa kita ko dati. Pinapolback ko nun eh. Tsaka iba pa. Gamit yung, hindi kasi common yung mga ganun eh. Yung third eyes ko nung gamit doon. Ewan ko sa mga expert yan ng mga ganyang kakayanan. Ano ba yung gamit ko doon? Perception pa rin. Yung nakikita ko sa Anubis. Pero ako nun pinipikit ko lang yung mata ko. Yung mga, perception pa rin yun. Perception pa rin yun. Kasama na yung third eye doon, gumagana sa perception, kakausap mo pa nga eh. Maririnig mong boses niya. Usap kayo gamit yung isip. Hindi yung gamit yung bunganga. Gamit ang isip. Yung mga ganyan na yung diba, na ano yan eh, na-ensayo yung mga ganyang, pag nasanay ka na, madi-develop mo siya, sarili mo siguro, or depende din. Basta yun ang mga experience niya sa akin. Ayan o. So, let's proceed sa reading. Basta, hindi lang naman sa Anubis na nakikita ko gamit yung perception kay. Yung kahit nakaupo ako, sadyain ko, yung titingnan ko kung mayroong mga gumagawa dyan ng disit. Pagka may nararamdaman ako na may gumagawa ng disit, yan, gagamitin ko yun. Sa akin. So, death, kasi makikita nyo siya. Yung mga ganon, mga entities. Pero yun sa akin, pikit yung mata ko, hindi buklat yung mata ko
Yung gumagana doon ay third eye. Para makita mo. Tama ba? Third eye ang gumagana para makita. Oo, third eye. Yun na yung third eye. Hindi ibig sabihin na yung mata mo ang third eye mo. Yung dalawang mata, hindi yan ang third eye. Third eye ay... Ewan ko, saan banda yan? Sabi ng iba sa noo. Ma-practice nyo din yan. Lahat naman daw may third eye. Nasa inyo na yan kung i-develop nyo kasi kailangan nyo asahin. Lahat daw yan may third eye. Diba? So, 6 of swords and death. Ewan ko lang sa perception Pero lahat ng mga celestial beings at kahit yung mga fallen angels, may mga perception yan. Pero alam ko, lahat ng tao may third eye yan. Iba nakasara lang talaga. May mga tao na may mga perception. Kailangan din ihasain. So, then, yun ang example ng perception naman na sabi ko. Perception. Kailangan mo pang hasain para magamit mo siya. Hindi kasi common yun na sa mga tao. Yan na yung 6 senses ata. May babalik na kamatayan. Ano tong death card? Kamatayan. May babalik na kamatayan. So yung balikan yan, mamamatay. Sino yung mamamatay? Gumawa ng deceit sa inyo? Hindi. Sino mamamatay dyan? Gumawa ng black magic sa inyo? Hindi. Gumawa ng black magic kay person mo? Ito mga witches. So, kay person mo lang. Person mo ginawa nila ng black magic. Gusto nilang patayin si person mo. Pero, babalik sa kanila yung kamatayan. Mamamatay ito. Mga to. Mukhang madami sila. Madami ba yun sila? Gumawa niya kay person mo ng black magic. Madami. Sila mamamatay. Kasi babalik daw sa kanilang kamatayan. Gusto na patayin sa person mo dahil sa inggit. Kadalasan kasi inggit yan yung mga gumagawa ng witchcraft Nainggit sila. And mas lalo daw malakas ang sumpa ng mga ginagawa nilang may kulang barang, mga alagad ng dilim na yan. Pag matindi yung inggit nila, di ba? Driven talaga ng inggit. Kasi sa kadiliman kasi yan sa Diablo kasi yan Yan ang kanilang fuel, inggit. Inggit, galit, ganid, mga ganyan. Inggit talaga. Kapulo, napanood ko yun sa Facebook. Napanood ko na kapitbahay niya dati niyang kaibigan yun. Binibigyan niya pa nga ng ulam Kaso na inggit siya sa, inggit yung kaibigan niya sa kanya. Pinapabarang siya ng kaibigan niya, pati yung mga anak niya. Dahil sa inggit. At sabi ng the more na inggit, the more na malakas ang sumpa, ang barang at kulam. Isipin niyo, napaka-injustice, no? Dahil lang sa naramdaman niya inggit, wala namang kasalanan talaga sa kanya kung tutuusin. Papatayin niya o gagawa niya ng witchcraft, ipakulam niya. Ang tao, oh my gosh. Okay, siya mismo ng ulam. Yung pinakulam niya, yung pinagawa niya, pinabarang niya. Pinabarang siya ng kaibigan niya kasi nainggit yung kaibigan niya sa kanya, pati mga anak niya. Kaya sa Exodo 22:18, pinapapatay ng God yung mga alagad ng dilim na yan, yung mga magkukulam, mambabarang, at yung nagpakulam na yun, syempre atulan din agad yun.
Hindi naman mangulam yun kung walang yung mangkukulam o yung mambabarang kung hindi niya inutusan, hindi nagbayad yun doon. Diba? Pero, kumbaga magkakuntsabahan sila and alam nila yung ginagawa nila at alam niyang mali, no? Ang rason niya, napakasama kaya ng mga ganung tao. Pakulam nila dahil sa inggit o yung mangulam dahil sa inggit, di ba? Sasama kayo ng ganun, hindi lang masama. Napaka-injustice nun. Tapos irason ng tao lang naman ako, gano'n. Tao lang daw sila. Oh, ba't sinabi ba ng God? Unawain sila? Sabi na God, patayin sila. Utos ng God yan sa Exodus 22:18, patayin sila. Kasi, yan nga, kita nyo, nainggit lang, masik ng lagim, mangulam, mambarang sila, papatayin pa nila, kagaya kay person mo, papatayin nila sa person mo daw. Dahil sa inggit nila, dapat lang sila hatulan dun sa kabilang buhay ng God. At yun naman ang hatol ng God sa kanila itapon sila ng God sa lake of fire na may sulfur. Diba? Yung mga witches, yung mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery. So, gano'n na din yung mga nagpakulam dahil sa inggit nila o nagbabahay sa mga kukulam at mambabarang dahil sa inggit nila o dahil sa greediness nila, nagagawa nila yung pakulam, pabarang, same lang din yun. Hindi yun gagawa yung magkukulam o mambabarang dun sa pinapakulam o pinapabarang nila ng kulam o barang kung hindi sila nagbabayad. Hindi sila absuelto doon.